Sa isang tahimik at luntiang baryo sa Pilipinas, may isang kalabaw na nagngangalang Cardo. Siya ay kilala sa buong lugar dahil sa kanyang pambihirang lakas. Kayang-kaya niyang araruhin ang malalawak na bukid at magbuhat ng mabibigat na karga nang hindi napapagod. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, si Cardo ay may isang ugali na hindi kanais-nais. Siya ay mayabang. Pakiramdam niya ay walang makakatalo sa kanya at wala ring makakapantay sa kanyang kakayahan. Isang mainit na tanghali, habang nagpapahinga si Cardo sa tabi ng ilog, napansin niya ang isang maliit na kabibe na tahimik na nakahiga sa buhangin. "Anong silbi mo?" mapanuyang tanong ni Cardo. "Napakaliit mo at parang wala kang ginagawa." Ngunit sumagot ang kabibe ng mahinahon, "Hindi lahat ng malaki ay malakas sa lahat ng bagay. At hindi rin lahat ng maliit ay walang silbi." Nainis si Cardo sa narinig. "Kung ganoon, patunayan mo. Tara, magpaligsahan tayo." Pumayag ang kabibe, ngunit sa kanyang isipan ay meron na siyang plano. Tahimik niyang tinawag ang kanyang mga kaibigang kabibe. Nagtipon-tipon sila sa tabi ng ilog at naglatag ng isang matalinong estratehiya. Pumuwesto ang bawat kabibe sa iba't ibang bahagi ng ilog upang tulungan siyang manalo. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at talino, handa na silang harapin ang kalabaw. Dumating ang araw ng paligsahan. "Handa ka na ba?" tanong ni Cardo. "Oo," sagot ng kabibe. At sa isang sigaw nagsimula ang karera. Mabilis na tumakbo si Cardo sa gilid ng ilog. Habang tumatakbo, sumigaw siya, "Nasaan ka na, kabibe?" Mula sa unahan, may sumagot, "Narito na ako." Nagulat si Cardo. Lalo niyang binilisan ang kanyang takbo. Pilit hinahabol ang kalaban. Hindi tumigil si Cardo hanggang sa marating niya ang dulo ng ilog. Siya ay hingal na hingal at halos wala ng lakas. At doon, nakita niya ang kabibe, kalmado at tila matagal nang naghihintay. "Ako ang panalo," sabi ng kabibe. Hindi makapaniwala si Cardo. "Paano nangyari iyon?" Ngumiti ang kabibe at sinabi, "Hindi sa lakas nasusukat ang tagumpay, kundi sa talino at diskarte." Ang kwento ng kalabaw at kabibe ay nagtuturo sa atin na hindi sapat ang lakas lamang upang magtagumpay. Mas mahalaga ang talino, diskarte at pagkakaisa. Kahit gaano kakaliit, kung ikaw ay matalino at marunong mag-isip, kaya mong lampasan ang mga mas malalakas kaysa sa iyo. At para sa mga malalakas, ang tunay na lakas ay nasusukat hindi lamang sa pisikal na kakayahan, kundi sa kababaang loob at paggalang sa iba.